Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Simula nitong Miyerkules, matatanggap na ng mga minimum wage earners sa Central Luzon ang ikalawang pagtataas ng sahod o pay hike na ipinagkaloob ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong nakaraang taon. Magkakaroon ng karagdagang 25 pesos kada araw ang mga manggagawa ng pribadong sektor sa rehiyon. Sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, ang naturang adjustment ay magkakaloob ng daily minimum wage na 520 pesos sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, 550 pesos naman sa mga non-agriculture sector at 540 pesos sa mga nasa retail at service establishments. Habang sa Aurora, tataas sa 485 pesos ang daily minimum wage para sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, 500 pesos sa mga nasa non-agriculture sector at 435 pesos sa mga nasa retail at service establishments. Kwinestyon ng pamahalaan ng China ang naiulat na pagkilala ng Google Maps sa West Philippine Sea kaugnay ng pinag-aagawang issue sa teritoryo. Para sa detalye, narito ang ulat. Tinutulan ng pamahalaan ng China ang pagkilala ng Google Maps bilang West Philippine Sea sa matagal ng teritoryong pinag-aagawan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, matagal nang ginagamit ng international community ang salitang South China Sea. Paggigiit pa niya, kabilang umano sa kumikilala dito ay isang international organization na United Nations. Matatandang kumalat ang litrato sa Google Maps na kinikilalang West Philippine Sea, ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Malugod itong tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa AFP, ito ay patunay ng pagkilala ng international community sa soberanyang karapatan ng bansa alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Taong 2012 sa panahon ng pamumuno ni former President Benigno Aquino III nang unang pangalanan ang karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Taong 2016 nang pumabor sa Pilipinas ang ruling na pagsalungat din sa pag-aangkin ng China sa naturang teritoryo. Ngunit sa kasalukuyan ay patuloy ang paggigiit ng China ng kanilang karapatan na humahantong pa sa pangharas ng mga Pinoy at barko ng Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbabala naman ang Department of Health laban sa mga panibagong health conditions na dulot ng matinding init ng panahon at mataas na heat index na nararanasan. Kabilang sa mga heat-related illnesses na ito ay dehydration, heat cramps, heat exhaustion at lalo na ang heat stroke kung saan vulnerable ang mga matatanda, bata at mga may sakit. Ilan sa mga sintomas ng heat stroke ay pagkahilo, lagnat, pangangalay, pagkawala ng malay at mainit at namumulang balat. Inaabisuan ng DOH ang publiko na manatili sa loob ng bahay mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Uminom ng maraming tubig, magsuot ng light na kulay na damit at gumamit ng sombrero, payong o pamaypay kapag lalabas ng bahay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga panibagong health conditions na dulot ng matinding init ng panahon. NGCP tiniyak ang maayos na supply ng kuryente ngayong Semana Santa hanggang halalan. Maluwag na operasyon sa immigration counter ng NAIA, inihayag ng DOTR. DA, inilunsad ang APP program para sa pagpapaigting ng techno funds sa agricultural industry ng Mindanao. Perpetual Junior Altas, nakamit ang first ever NCAA basketball title. At global package ng Day 2 concert ng SB19 sold out muli. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito
ang News Force.